So, kamusta na mga idol? Kai Sotto update tayo ngayon, no? Kai Sotto hindi nakapaglaro nitong previous game lang, no? Last game ng Hiroshima Dragonflies. Tulad po na aking sinasabi, fully recovered na ang ating pambato na si Kai Sotto at wala nang hinihintay diyan kundi maglaro na lang. At tulad po na aking sinabi, ang magiging debut game nga ni Kai Sotto ay kontra sa kupunan ng Ryuk Golden Kings sa December 16 and 17. Bakit hindi siya pinaglaro nitong previous game lang ng Hiroshima Dragonflies? Tulad po ng sinasabi, minamatch nga po itong ating pambato na si Kai Sotto sa kapwa Pilipino basketball player na si Carl Tamayo. Kung matatandaan ninyo, ang kupunan ng Ryuk Golden Kings ay talagang malakas at merong mga big man din na inaasahan. So doon po na ma-match talaga, na maisama or makapaglaro itong ating pambato na si Kai Sotto. Then recently naman, wala namang kaduda-duda, nakasama sa 5v5 practice itong si Kai Sotto ng Hiroshima Dragonflies at naiha-highlights na rin po siya sa ilang mga videos or mga pictures ng Hiroshima Dragonflies. So walang kaduda-duda at 100% na makakapaglaro na si Kai Sotto. So wag po tayong mainit, no, at wag tayong ma-disappoint kung hindi nakapaglaro si Kai Sotto dito sa naging huling laban nga po ng Hiroshima Dragonflies, dahil perfect timing talaga itong December 16 at 17 sa Ryuk Golden Kings kontra sa kupunan ng Hiroshima Dragonflies. So yun po yung magiging first debut game ni Kai Sotto, and so far so good. Maganda na ang pangangatawan ni Kai Sotto ngayon at talagang fit na fit nang makapasok dito sa Hiroshima at makapaglaro. After po kasi ng back injury niya ay mas nag-improve pa ang pangangatawan ni Kai Sotto. Tuloy-tuloy po kasi ang kanyang mga training na ginagawa. Meron din siyang ginagawa ng mga gym exercises which is pampalaki po ng mga braso at likod niya, no, yung back niya, in case po magkaroon siya ng matinding kalaban, yung baliyahan po, hindi siya basta-basta tatalsik or mabibitawan ang bola. Tulad po ng aking sinasabi, napakalaki pa po ng potensyal ng ating pambato na si Kai Sotto. Basta mapasama lang or magkaroon lang siya ng napakaayos na coach at mabigyan po ng mahabang playing time. Si Coach Kyle Milling naman, no, nakita naman natin na talagang nasa adjustment pa rin si Coach Kyle Milling kung mabibigyan nga ba ng mahabang playing time si Kai Sotto or kung ibababad or limited time lamang. Pero ayon na rin po sa ating nakuhang source and based na rin sa mga naging laban ni Kai Sotto or paglalaro niya sa Hiroshima Dragonflies, ay walang imposible, mabibigyan po si Kai Sotto ng mahabang playing time. Ang nararapat lang kay Kai Sotto ay maging consistent po sa laro at hindi pa bago-bago. So yung pinaka main role talaga ni Kai Sotto ay yung magbigay ng malakas na depensa dito nga po sa Hiroshima, especially yung mga rebound, no, doon po siya minsan mahina at nakita naman natin ibang-iba na si Kai Sotto ngayon. Kung masipag siya noon, no, ay mas masipag ngayon si Kai Sotto, especially sa pagkuha ng bola, sa rebound. And well guys, no, suportahan pa rin natin ang ating pambato ni si Kai Sotto. Bata pa naman siya at marami pang mararating, no? At yung dream niya na makapaglaro sa NBA, hindi pa po yan nawawala. And well, don't forget to like and subscribe for more Kai Sotto updates. Maraming salamat po.